Isang lalaki ang sumuko sa kanyang flight para tulungan ang isang estranghero nang hindi niya alam na siya pala ang may-ari ng airline. Ang huling tawag para sa flight 247 papuntang Chicago ay umalingaw-ngaw sa buong Terminal C. Tiningnan ni Manuel Rodriguez ang kanyang relo na may tumitinding pag-aalala. Mayroon pa siyang 20 minuto. Ang kanyang mga bota kupas na sa tagal ng paggamit sa mabibigat na trabaho ay bahagyang sumisipol habang nagmamadali siyang tumawid sa makintab na sahig ng paliparan. Ang kanyang backpack ay mabigat at humihila sa kanyang mga balikat, puno ng lahat ng kailangan niya para sa maaaring pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Nasa loob nito ang ekstrang mga kopya ng kanyang resume, isang maingat na tiniklop na damit, ang tanging maayos niyang damit, at isang notebook na puno ng mga tanong na pinaghandaan niya ng ilang linggo. Hindi ito basta-bastang job interview. Sa nakalipas na 15 taon, nagtatrabaho si Manuel sa pag-aayos ng makina sa isang maliit na auto shop sa bayan. Halos hindi sapat ang kinikita para mabuhay. Ngunit ngayon, nakatanggap siya ng tugon mula sa Midwest Motors sa kanyang aplikasyon. May pagkakataon siya na makakuha ng tunay na trabaho. Matatag na sahod, insurance sa kalusugan, bakasyon, at ang pinakamahalaga, seguridad. Sa edad na 42, tumigil na siyang umaasa sa ganitong pagkakataon. 3 buwan niyang ipinaipon ng pera para lang sa flight. At ngayon, dahil sa mga delay sa security, nasa bingit na siyang mamiss ito. Mas mabagal ang linya kaysa inaasahan at matagal ang pag-check ng TSA agent sa kanyang kupas na ID. Pero ang kailangan na lang niya ay makarating sa gate 32. Makapunta lang, bulong niya sa sarili. Makapunta lang sa gate. Ngunit doon niya siya napansin. Malapit sa security checkpoint ay isang matandang babae na may kulay pilak na buhok na nakatali sa maluwag na bun kasama ang 3 magkakaibang maleta. Malinis pero luma ang kanyang asul na wool coat. Medyo magaspang ang mga gilid. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang mga gamit. Hindi siya napapansin ng mga dumaraan. Isang batang empleyado ng paliparan, nakatuon ng mga mata sa kanyang telepono, ay dumaan ng mabilis sa tabi niya. Isang negosyante ang umiwas sa kanyang mga maleta habang nakatingin sa tablet. Isang pamilya ang nagmadaling makaalis, abala sa kanilang sariling gate. Humina ang lakad ni Manuel. Nahihirapan ng babae na ilagay ang pinakamalaking maleta sa conveyor belt. Kitang-kita ang pagsusumikap sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang relo. 18 minuto. Sus Mariosep, bulong niya, pero sa halip na magpatuloy, lumapit siya sa babae. Ma'am, tanong niya ng may ngiting magiliw. Kailangan niyo ba ng tulong doon? Tumingin ang babae, ang mga mata niya ay matalim at malinaw na asul na puno pa rin ng ningning ng kabataan. O salamat binata, malumanay niyang sabi. Parang mas mabigat ang mga bag na ito kaysa noong pinakyaw ko sila. Malumanay, maginoo at kalmado ang boses niya. Walang problema, sabi ni Manuel habang inaangat ang unang maleta ng madali. May pupuntahan ka ba na espesyal? Trabaho lang, sagot niya ng medyo malabo, pero sa edad ko na halos pareho na lang ang lahat ng biyahe. Habang magkasama silang dumadaan sa security, ipinakilala niya ang sarili bilang Gloria. Mabagal siyang gumalaw, medyo nanginginig tuwing hinihinga ng scanner na itaas ang mga braso. Saan ka pupunta? Tanong ni Manuel habang tinutulungan siyang pulutin ang mga gamit sa kabilang side. Kinuha ni Gloria ang isang gusgusing boarding pass. Tingnan natin, gate 47B, siguro. Natunggaw si Manuel. Nasa Terminal D ang gate na yon, nasa kabilang dulo ng paliparan mula sa kanya. Tiningnan niya ang oras, 15 minuto na lang. Makakarating pa siya kung aalis na agad. Pwede niya siyang batiin, magmadali papunta sa gate at makasakay sa flight na maaaring magbago ng kanyang buhay. Ngunit huminga siya ng malalim. Malayo ang Terminal D, sabi niya. Tulungan kita doon.
Napatingin si Gloria nang may malaking ginhawa. Sigurado ka ba? Ayoko namang makaistorbo. Walang problema, sagot ni Manuel kahit may pag-aalala sa dibdib. Kinuha niya ang 2 maleta ni Gloria at iniwan sa kanya ang pinakamagaan. Sabi ng nanay ko, tulungan mo ang makakatulungan mo. Dahan-dahan silang naglakad sa masikip na terminal. Inaayos ni Manuel ang lakad para sabayan si Gloria. Mabagal siya pero steady, madalas siyang humihinto. Lalong tumitindi ang kaba ni Manuel sa bawat paghinto. Mabuti kang tao, sabi ni Gloria habang nagpapahinga sila. Hindi na marami ang ganyan ngayon. Bahagyang umangat ang balikat ni Manuel. Ginagawa ko lang kung ano ang karaniwan. Pero karamihan hindi ginagawa, malumanay niyang sabi habang tinitingnan siya ng malapitan. Iyan ang pinagkaiba. Habang dumaraan sila sa tabi ng isang coffee stall, sinabi ni Gloria na medyo nahihilo siya. Hindi ako nakakain ng almusal, sabi niya, dahil sa pagmamadali kaninang umaga, nakalimutan ko. Tiningnan ni Manuel ang relo, 10 minuto na lang. Kung tatakbo siya ngayon, delikado. Bibigyan kita ng makakain, alok niya. Inilapag ang mga bag ni Gloria. Kape? Sandwich? Tsaa lang ayos na, sagot niya. Hinahawakan ang kanyang bag. Sagot ko yan, ngiti ni Manuel. Magpahinga ka muna, babalik ako agad. Pagbalik ni Manuel, iniabot niya ang mainit na tasa ng tsaa at isang bagong blueberry muffin. Tinatanggap ito ni Gloria ng may pasasalamat. Kaya, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Tanong niya habang dahan-dahang umiinom. Job interview, sagot ni Manuel. Pinakamalaki ko pang interview sa Chicago. Oh? Napataas ang kilay niya. Kailan ang flight mo? Lumiko si Manuel sa pinakamalapit na screen. Nakasilip ang mga salitang kumikislap. Flight 247 papuntang Chicago. Huling tawag na. May isang bagay sa mukha ni Manuel na tila nagpahiwatig ng totoo dahil nagbago ang ekspresyon ni Gloria at nawala ang kanyang ngiti. Oh anak, na-miss mo ang flight mo dahil sa akin, hindi ba? Mahinang tanong niya. Pinilit ni Manuel na ngumiti ng bahagya, sinusubukang manatiling positibo. May iba pang mga flight, sagot niya. Hindi iyon ganap na totoo, wala siyang pera para sa isa pang ticket. Pero hindi niya kailangang malaman iyon ni Gloria. At ang interview mo? Tanong ni Gloria, puno ng pag-aalala ang mga mata. Maiisip ko rin naman kung paano, sabi ni Manuel habang muling iniangat ang mga bag niya na may pagod na pag-angat. Dalhin na kita sa gate mo. Pagdating nila sa gate 47B, matagal nang umalis ang flight 247. Tinulungan ni Manuel si Gloria na umupo sa isang upuan malapit sa gate at muling sinuri ang kanyang boarding pass. Nasa first class ka pala, sabi niya nang may pagkagulat. Ngumiti si Gloria ng mahinahon at misteryoso. Konting ginhawa lang na pinahihintulutan ko sa sarili ko paminsan-minsan. Sige, ayos na lahat. Mag-uumpisa na ang boarding mga 40 minuto pa, sabi ni Manuel. Humihila ng isang hakbang palayo. Umiikot na ang isip niya sa mga posibilidad. Pwede ba niyang tawagan ang kumpanya para ipaliwanag? Pwede ba nilang i-reschedule ang interview? Pwede ba siyang matulog dito sa terminal hanggang makapag-ipon ulit para sa bagong flight? Habang aalis na siya, tinawag siya ni Gloria. Huwag ka muna, hindi ko pala nakuha ang pangalan mo. Manuel Rodriguez. Salamat Manuel Rodriguez, sabi ni Gloria. Inabot ang kamay niya at mahigpit itong niyakap. Mas malakas ang kapit niya kaysa inaasahan ni Manuel. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo para sa akin ngayon. Tumango si Manuel, sobrang pagod para sumagot. Naglakad siya sa terminal na parang nagigising lang mula sa pagkahilo hanggang sa nakakita siya ng bakanting bangko malapit sa baggage claim. Umupo siya ng mabigat, kinuha ang telepono para tawagan ang Midwest Motors pero naalala niyang patay na ang baterya nito. Ang huling dagok. Nakangarap siya sa malamig na pader habang nakasandal. Pumikit siya at huminga ng malalim. Ang backpack niya na puno ng pag-asa at mga plano
ay naging unan niya. Ayaw niyang isipin ang pagkakataong nawalan siya. Siguro magpapahinga muna siya bago isipin kung ano ang susunod na gagawin. Habang unti-unting nahihiga sa hindi komportabling pagtulog, hindi niya maiwasang isipin ang mga matang bughaw, ang mga mata ni Gloria. Tumingin ito ng diretso sa kanyang pagod na mukha, lampas sa sirang pantalon at magaspang na mga kamay, lampas sa stress at pagkadismaya. Papasok sa bahagi ng kanyang sarili na halos nakalimutan na niyang nariyan. Biglang nagising si Manuel. Sakit ang leeg niya dahil sa nakakulitong posisyon na natulog. Tahimik na ngayon ang terminal, ang dating gulo ay naging katahimikan. Sa labas ng malalaking bintana, gabi na. Malumanay na kumikislap ang mga ilaw ng paliparan, nagpapalit-palit ng anino sa mga walang tao na mga gate. Tiningnan niya ang relo, 8:37 ng gabi. Halos 4 na oras na siyang natulog. Gising at matigas ang katawan, instinct niyang hinanap ang telepono bago naalala, patay ang baterya. At biglang bumagsak ang bigat ng lahat. Ang na-miss na flight, ang trabahong sana'y makapagbago ng buhay niya, ang halos naubos na ipon. Kailangan niyang tawagan bukas ang dati niyang employer at tanungin kung tatanggapin pa rin siya kahit sigurado na siyang hindi na babalik. May dumaan na tagalinis na may daladalang trash cart at tumingin kay Manuel na parabang sinasabi, hindi ka na pwedeng magtagal dito. Kung wala kang ticket sa flight, isa ka lang sa mga taong naglo-loiter sa paliparan at bawal iyon. Sa labas ng mga pintuan na salamin, tumatagos ang mga ilaw ng sasakyan sa gabi habang may mga bagong pasaherong dinadala. Sa mga karaniwang taxi at rideshare, may dumating na makintab na itim na town car at huminto ng maayos sa ilalim ng maliwanag na ilaw sa pangunahing pasukan. Bumaba ang isang driver na nakauniforme at maingat na binuksan ang pinto ng likuran ng sasakyan. Hindi masyadong pinansin ni Manuel hanggang mapansin niya ang babaeng bumaba. Maayos na ngayon ang ayos ng kulay pilak na buhok niya at pinalitan ng kupas na asul na coat ng isang eleganteng burgundy na wrap na parang galing sa magasin. Isang kwintas ng mga perlas ang kumikislap sa kanyang leeg. Ngunit ang pinaka nakakakuha ng pansin ay ang mga hindi mapagkakamaling bughaw na mata. Siya si Gloria, nanginig si Manuel. Nananaginip ba siya? Sobrang pagod ba siya kaya nakikita ang mga bagay na hindi totoo? Dapat ay nasa kabilang dulo na siya ng bansa. Umupo siya ng mas tuwid. Bigla ang napansin ang gulo ng buhok at gusot na damit. Ngunit nanatiling nakaupo, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Siguro hindi pa siya nakita ni Gloria. Ngunit tiningnan niya ang paligid ng terminal nang may layunin, maingat na naghahanap hanggang sa napatingin siya kay Manuel. Ang mukha niya ay nagliwanag sa pagkilala. Sinabi niya ang isang bagay sa driver na tumango at bumalik sa sasakyan. Pagkatapos ay nilakad niya ng diretso ang bangkong kinauupuan ni Manuel. Inakala kong dito kita mahahanap, malumanay niyang sabi, walang alinlangan. Tumayo si Manuel, nag-ayos ng awkward ng buhok na magulo. Miss Gloria, akala ko nasa kalagitnaan ka na ng saan man pupunta ka? Nagbago ang mga plano, sagot niya ng may matalinong ngiti, walang dagdag na paliwanag. Malapit na napansin ni Manuel na may kakaiba sa kanya. Hindi lang ang damit, may tahimik na lakas sa kanyang tindig, isang kontrol na hindi gaanong halata noon. At nandito ka pa rin dahil, tanong niya ng malumanay. Naggestura si Manuel ng ditiyak. Tinutuklas kung ano ang susunod na gagawin. Patay ang telepono ko. Ang interview ay... Huminto siya. Ayaw niyang maramdaman ni Gloria na nalulungkot siya. Ang interview sa Chicago, sinabi ni Gloria, tinapos ang pangungusap para sa kanya. Yung na mismo, dahil nanatili ka, at tinulungan ng isang matandang babae na makarating sa kanyang gate. Umiling si Manuel.
Sabi ko nga, may iba pang pagkakataon, pero kahit sinabi niya iyon, walang laman ang mga salita. Pinagmasdan siya ni Gloria ng mabuti, bahagyang iniling ang ulo. Paano kung may paraan para makarating ka pa rin sa Chicago ngayong gabi? Tanong niya. Natingin si Manuel ng naguguluhan. Ngayong gabi, hindi ko maintindihan. Pupunta rin ako roon, sagot niya ng kalmado. Umalis na kami ngayon nga. Tumingin si Manuel sa paligid ng naguguluhan. Pero, kakarating mo lang. Ngumiti siya muli. May mga kailangang ayusin muna ako. Ngayon babalik na ako sa lugar na orihinal kong balak puntahan. Nagpahinga siya sandali, pinahintulutan ng sandali na dumaan sa aking pribadong jet. Mahangin ang pagkakabitiw ng mga salita, ngunit inabot si Manuel ng ilang sandali bago ito maiproseso. Isang pribadong jet? Sino nga ba talaga ang babaeng ito? Gusto kitang isama, patuloy ni Gloria, kalmado at taos-puso ang boses. Isipin mo ito bilang maliit na pasasalamat sa kabutihang ipinakita mo ngayong araw. Humilay si Manuel sa upuan, halatang di komportable. Napakabait mo talaga, dahan-dahan niyang sabi, pero talagang hindi ko matatanggap. Ipinipilit ko, mahinahon, ngunit matibay siyang sagot. Tinulungan mo ako nang walang ibang tumingin. Pakiusap, hayaang suklian ko ang kabutihang iyon. Pero bakit? Tanong niya, litong-lito. Hindi mo naman ako kilala. Kumikislap ang mga mata ni Gloria na may tahimik na katiyakan. Alam ko na ang kailangan kong malaman, sagot niya. Nakita kong may isang lalaki na sinuko ang mahalaga para tulungan ang isang hindi niya utang na loob. Nakita kitang bumili ng tsaa para sa isang estrangherong tila hindi maganda ang pakiramdam. At nakita kitang hindi minsang tumingin sa relo kahit iniisip mong hindi kita nakikita. Hinaplos niya ng marahan ang braso ni Manuel. Minsan yun lang ang kailangan mong malaman tungkol sa isang tao. Nagdalawang isip si Manuel, parang panaginip pa rin ang buong sitwasyon. Ilang oras lang ang nakalipas, mukha lang siyang pagod na biyahero. Ngayon, naglalabas siya ng elegante at kumpiyansang sumisiklab, napapalibutan ng kayamanan, inaalok siyang sumama sa pribadong jet. Nagtataka ang isang bahagi ng kanyang isip kung panlilin lang ba ito, pero ano ba ang hahanapin ng isang tulad niya? Hindi ako, bagay dito ang suot ko, sabi niya. Itinuro ang manchadong t-shirt at luma niyang maong. Tumawa si Gloria, tunog na nakakagulat na bata pa at puno ng sigla. Ay huwag kang mangmang, hindi mahalaga sa eroplano ang damit mo. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, tumayo si Manuel mula sa bangko at sinundan siya palabas. Kinuha ng driver na si James ang luma niyang backpack at maingat itong inilagay sa trunk parang mamahaling bagahe. Habang umaalis sila sa terminal, huling tumingin si Manuel sa bangkong kanyang niluklukan, ilang sandali lang ang nakalipas. Pakiramdam niya ay hindi lang upuan ang iniwan niya. Iniwan niya ang buhay na inisip niyang nakatali siya. May interview ka pa bukas, di ba? Tanong ni Gloria habang nililiko ang sasakyan papunta sa tahimik na bahagi ng paliparan. Oo, pero sa tingin ko, sagot ni Manuel. Mahusay, sagot niya agad. Makarating ka doon sa oras, walang problema. Kinuha niya ang kanyang telepono, makintab, moderno at mamahalin, at tumawag ng mabilis. Charles, papunta na kami, 2 pasahero ngayong gabi. Nilampasan ng sasakyan ang mga abalang terminal at dumaan sa pribadong bahagi ng paliparan kung saan nakapila ang mga makintab na maliliit na eroplano. Huminto sila sa labas ng pribadong hangar kung saan naghihintay ang isang magandang puting jet, nakababa na ang hagdan at malumanay ang mga ilaw. Yun ba ang panimula ni Manuel hindi matapos ang pangungusap? Sakyan natin? Ngumiti si Gloria. Oo. Bumaba siya ng sasakyan na tinulungan ni James at lumingon kay Manuel. Tara na, hindi maghihintay ang Chicago. Hindi pa rin makapaniwala si Manuel sa nangyayari. Sinundan niya siya, papunta sa jet.
Habang umaakyat sa hagdan, napansin niya ang logo sa ibabaw ng pintuan ng kabin. Isang estilong ibon na lumilipad. Lumilipad sa ibabaw ng mga letrang AH. Unahin mo, sabi ni Gloria, inaanyayahan siyang pumasok. Huminga ng malalim si Manuel at pumasok sa mundong hindi niya inakalang makikita niya. Ang loob ng eroplano ay parang isang magarang hotel suite kaysa isang sasakyang panghimpapawid. Inasahan niya ang marangyang gamit, pero iba ito. Malambot cream-colored na leather ang mga upuan, malapad at kaakit-akit. Nagniningning ang mga mayamang kahoy sa ilalim ng malumanay na ilaw. Mula sa ayos ng mga mesa hanggang sa mga sariwang bulaklak, nagmumungkahi ito ng tahimik at eleganteng karangyaan. Isang flight attendant na nakaunipormeng Navy ang bumati sa kanila pagpasok. Magandang gabi, Miss Flores. Handa na ang lahat ayon sa iyong hiling. Salamat, Evelyn, sagot ni Gloria. Ito si Ginoong Rodriguez. Sasama siya sa flight. Lumingon si Evelyn kay Manuel na may mabait ng ngiti. Maligayang pagdating, Ginoong Rodriguez. Maaari ko bang kuhanin ang iyong jacket? Nagdalawang isip si Manuel. Mabagal niyang tinanggal ang luma niyang denim jacket. Biglang napansin ang mantsa ng kape sa kanyang damit. Salamat, mahinang sabi niya, higit na pakiramdam na di bagay ang kanyang sarili. Pakiramdam mo ay komportable, sabi ni Gloria. Itinuturo ang isa sa mga marangyang upuan. Malapit na tayong umalis. Dahan-dahan umupo si Manuel. Halos inaasahan na sasabihan siyang hindi siya bagay dito, ngunit wala. Mas malambot ang upuan kaysa anumang nalaman niyang nasakyan. Dumampi ang mga daliri niya sa leather, tila mantikilya. Napansin niyang walang karaniwang seatbelt, kundi makinis at malambot na harness. Dumaan si Evelyn at ipinakita kung paano ito maayos na ikabit. Gusto mo ba ng inumin bago tayo lumipad? Tanong ni Evelyn. May alak, champagne, spirits, o di kaya'y non-alcoholic kung gusto mo. Tumingin si Manuel kay Gloria na mukhang komportable sa upuan sa harap niya. Tubig na lang muna, salamat, sagot niya. Kailangan niyang maging malinaw ang isip. Champagne para sa akin, Evelyn. Ang Bollinger, sabi ni Gloria na may ngiti. Nawala si Evelyn upang ihanda ang kanilang mga inumin. Pumaling si Manuel sa paligid ng cabin, sinusubukang namnamin ang tanawin. 6 lang ang upuan, nakaayos ng pares. Sa likuran, napansin niya ang maliit na lugar na parang space para sa pagpupulong at lampas doon, tila isang maliit na kusina. May mga vase ng sariwang bulaklak sa mga mesa at ang lahat mula sa ilaw hanggang sa layout ay nagbubulong ng elegante. Unang beses mo ba ito sa pribadong jet? Tanong ni Gloria na may alam ng ngiti. Natawa si Manuel ng may kaba. Nakikita naman. Walang masama sa mga bagong karanasan, sabi niya ng malumanay, itinaas ang baso habang bumalik si Evelyn. Sa totoo lang, sa tingin ko mahalaga ang mga bagong karanasan para sa personal na paglago, sabi ni Gloria nang malalim ang pag-iisip. Biglang sumalubong ang boses ng piloto sa intercom na nagsasabing malapit na silang lumipad. Naramdaman ni Manuel ang mahinang panginginig ng mga makina sa ilalim nila. Iba ito kaysa sa paglipad sa commercial plane. Mas direkta, mas personal. Upang mapunan ang katahimikan habang tumatakbo ang jet sa runway, tanong ni Manuel, kaya pala, madalas mo bang gawin ito? Paglipad gamit ang pribadong jet? Pagkuha ng mga estranghero na namiss ang kanilang mga flight? Kumikislap ang mga mata ni Gloria sa saya. Ang paglipad, madalas. Pero ang pagsagip ng mga stranded na pasahero, ito ang una. Bakit ako? Tanong ni Manuel, pilit pa ring iniisip ang sitwasyon. Ngumiti si Gloria ng mahinahon at may alam ng ngiti. Dahil ang mga gawa ng kabutihan ay karapat-dapat kilalanin, sabi niya. Lalo na ngayon, napakabihira na nito. Maayos na lumipad ang jet pataas sa gabi. Ito ang pinakamalamyang pagangat na naranasan ni Manuel. Ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba
ay lumiliit hanggang sa maging isang kumikislap na ginintuang web. Bumalik si Evelyn na may dalang pilak na tray. May inihanda kaming magaang hapunan tulad ng iyong hiling, Miss Flores. Gusto niyo na ba, Mr. Rodriguez? Simulan na namin. Hindi agad napansin ni Manuel kung gaano siya kagutom hanggang naamoy niya ang pagkain mula sa tray. Hindi siya kumain mula kaninang umaga. Isang mabilis na almusal lang bago ang stress ng araw. "Oh, salamat," sabi ni Gloria tapos tumingin kay Evelyn. At kailangan ni Mr. Rodriguez ng charger ng telepono. "Siyempre, dadalhin ko agad." Habang inihahanda ni Evelyn ang mesa, ipinakita ang pagkaing parang galing sa mamahaling restaurant, herb-crusted fish na may inihaw na gulay. Napansin ni Manuel na mahigpit ang pagtutok ni Gloria sa kanya. Hindi ito mapanghusga, kundi mausisa na para bang maingat siyang sinusuri. Kaya, mahinahong tanong niya habang nagsisimula silang kumain, "Ano ba ang tungkol sa interview mo bukas?" Nagsimulang ikwento ni Manuel ang kanyang kwento. Kwento niya ang pagiging mekaniko sa maliit na garahe sa bayan, kung paano niya natutunan lahat mula sa kanyang ama, at kung gaano kahalaga ang pagkakataong ito sa Midwest Motors. "Kasama sa dugo ko ang pag-aayos ng makina," paliwanag niya. "Kaya kong sabihin kung ano ang sira sa sasakyan batay lang sa tunog nito sa pag-start." "Kinuha mo rin iyon?" Tunay na interesado si Gloria. Tumango si Manuel, mas naging komportable sa usapan. "Para akong may pangalawang wika, kapag naintindihan mo, maririnig mo ang problema. Misfires, problema sa valve, maling timing. Bawat problema may sarili nitong ritmo." "Kahanga-hanga," sabi ni Gloria, kitang-kitang namangha. "At ano ang inaalok ng bagong trabaho na wala sa dati mong trabaho?" Uminom ng tubig si Manuel. "Hindi ito tungkol sa pagbabago ng trabaho, tungkol ito sa seguridad, tiyak na sweldo, insurance sa kalusugan, bayad na bakasyon, siguro makapag-ipon pa para magkaroon ng sariling bahay balang araw." "Simple lang ang mga pangarap," sabi ni Gloria. "Simpleng tao lang ako," sagot ni Manuel na may bahagyang ngiti. "Pero aaminin ko, nakakaalis ng imahe ang pagkain ng gourmet sa pribadong jet." Napatawa si Gloria, isang buong tawa na nagpapasaya sa kanyang mukha. Siguro overrated ang pagiging simple. Pagkatapos nilang kumain, bumalik si Evelyn upang kunin ang mga pinggan at nagdala ng kape. Napansin ni Manuel na palaging tinatawag ni Gloria si Evelyn sa pangalan, may paggalang, hindi pakipot. Naisip niya iyon. Nang ibigay ni Evelyn ang charger kay Manuel, tunay ang kanyang ginhawa. "Salamat, talagang malaking tulong ito," sabi niya habang hinahawakan ang telepono. "Kailangan kong tawagan ang kumpanya tungkol sa interview." "Sasabihin mo ba ang totoo?" tanong ni Gloria habang umiinom ng kape. Napangiti si Manuel ng tahimik. "Malamang hindi. Hindi nila paniwalaan. Parang isang kwento lang na palusot." Huminto siya at inilabas ang pitak ng wallet, mukhang luma at gamit na gamit, at kumuha ng pinilipit na $20. "Gusto kong pasalamatan ng maayos si Evelyn para sa pagkain, para sa tulong." Pinanood ni Gloria ng interesado si Manuel na pumunta sa kitchenette at tahimik na inabot kay Evelyn ang pera at muli siyang nagpasalamat. Nang bumalik siya, sandali siyang nanahimik. "Alam mo," sabi ni Gloria, "ang tip sa mga pribadong jet ay kadalasang iniiwan ng may-ari." Nangitim ang mukha ni Manuel. "Hindi ko sinasadya na lumampas," mabilis niyang paliwanag. "Ganito kasi sa amin, kapag tinulungan ka, nagpapasalamat ka ng personal." Ngumiti siya ng bahagya. Walang kailangang ipagpaumanhin, napakabait yun. Uminom siya muli ng inumin, tapos tumingin kay Manuel ng may bagong uri ng kuryosidad. "Sabihin mo, Manuel, nakapunta ka na ba sa ibang bansa? Nakakita ka na ba ng labas ng bansa?" Napaisip si Manuel sa biglaang tanong.
Hindi naman masyado, sagot niya. Nakapunta ako sa Canada minsan para sa car show. Mexico naman isang weekend nung college. Yun lang yata. Umiling siya. Hindi mura ang paglalakbay. Tama, hindi. Sang-ayon si Gloria, tumingin sa bintana sa gabi. Tapos tanong ng parang di sinasadya, kilala mo ba ang Flores Airlines? Bahagyang nagkulubot ang noo ni Manuel. Sa tingin ko, oo. Yun ba yung bagong airline na nagsimula sa maliit na ruta tapos mabilis lumaki? Tumango si Gloria. Yan nga, malaki na ang paglago namin sa nakaraang 10 taon. Ipinakita niya ang paligid ng cabin. Sa totoo lang, pag-aari ng aming executive fleet ang jet na ito. Muling tumingin si Manuel sa eroplano, ngayon iba na ang pananaw. Kaya, nagtatrabaho ka ba para sa kanila sa Flores? Ngumiti si Gloria ng may tahimik at misteryosong ngiti. Sa isang paraan, sabi ni Gloria, yumuko ng bahagya at ang matalim niyang mga asul na mata ay tumitig kay Manuel. Pero marahil utang ko sa iyo ang isang wastong pagpapakilala. Tumigil siya, kalmado at malinaw ang boses. Ang pangalan ko ay Gloria Flores. Ako ang nagtatag, nag-iisang may-ari at CEO ng Flores Airlines. Itinatag ko ang kumpanya 15 taon na ang nakakaraan. Napatigil si Manuel, nakasabit ang tasa ng kape sa kalahati ng pag-angat sa kanyang mga labi. Kumindat siya, sinusubukang intindihin ang sinabi niya. Gloria Flores, CEO? Ang parehong babae na nakita niyang nahihirapan sa kanyang mga bagahe. Ang babaeng binilhan niya ng tsaa. Ang babaeng hindi pinansin ng iba. Ang may-ari pala ng isang buong airline. Ikaw ay mabagal niyang inilapag ang tasa, nanginginig ang kamay. Hindi ko maintindihan. Hindi ito komplikado, sagot ni Gloria ng mahinahon. Itinayo ko ang airline na ito mula sa simula. Ang jet na ito, isa yan sa amin. Tiningnan ni Manuel ang makinis na kabin, ngayon ay naiiba ang pananaw. Ang logo na napansin niya kanina, ang estilong ibon na may letrang AH, biglang naging malinaw, Flores Airlines o marahil Gloria Flores. Pero bakit ka Hindi niya maipagpatuloy ang salita. Bakit ako naglakbay na suot ang kupas na damit para bang hindi ko kayang buhatin ang sarili kong maleta? Siya ang nagtapusin sa pangungusap niya. Ganyan ang ginagawa ko bawat taon. Naglalakbay ako ng hindi nagpapakilala tulad ng isang ordinaryong biyahero nang hindi isinisisiwalat kung sino ako. Nagsama-sama ang mga piraso sa isipan ni Manuel. Sinusubukan mo pala ang iyong mga tauhan, dahan-dahan niyang sabi, para makita kung paano tratuhin ng mga empleyado mo ang mga pasahero. Tama, tumango si Gloria. Pwede kang magbasa ng lahat ng ulat at survey ng feedback, pero hindi nila nasasabi ang buong kwento. Kung gusto mong maintindihan ang iyong kumpanya, talagang maintindihan, dapat maranasan mo ito tulad ng mga customer mo. Nanginginig ang lalamunan ni Manuel at paano sila pumasa? Ngayon ibig kong sabihin, naging seryoso ang mukha ni Gloria. Hindi maganda, inamin niya. Walang isang empleyado ang nag-alok ng tulong. Halos hindi ako tiningnan ng gate agent at isa sa mga attendant namin ay dumaan lang habang nag-scroll sa social media habang nakauniforme. Malalim ang buntong hininga niya. Magkakaroon ng pagbabago. Pangako ko yan. Nagkaroon ng bahagyang turbulence ang eroplano. Walang kumilos sa kanila. Parehong nalulunod sa iniisip. Pero hindi lang tungkol sa aking mga tauhan, patuloy niya ng malumanay. Tungkol din ito sa mga tao. Pagmasdan kung paano kumikilos ang mga pasahero kapag walang nakakatingin. Kapag inakala nilang walang mahalagang tao sa paligid. Lumipat si Manuel sa kanyang upuan. Nagsisimula na siyang maunawaan ang isa pang bagay, isang bagay na nagpapaalinlangan sa kanya. Kaya, bahagi pala ako ng eksperimento mo? Hindi sinasadya, sagot ni Gloria, nakakaaliw ang tono. Pero oo, naging hindi inaasahang bahagi ka ng karanasan. Lumambot ang mga mata niya.
Manuel, sa 15 taon ng paggawa nito, alam mo ba kung ilang tao ang tumigil para tulungan ako? Umiling si Manuel. 6, sabi niya. 6 lang at wala ni isa ang gumawa ng ginawa mo. Nainis ang pisngi ni Manuel. Hindi naman yun espesyal. Pero ginawa mo, iginiit ni Gloria yumuko ng bahagya. Sinuko mo ang mahalaga sa iyo, ang pagkakataon sa isang job interview para tulungan ang isang taong mukhang nahihirapan. Walang nakakakita, hindi ka humingi ng kahit ano, gumawa ka lang ng may kabutihan. Hindi komportable si Manuel sa mga salitang iyon. Hindi niya nakikita ang sarili bilang isang espesyal na tao. Gagawa rin yan ng iba, wika niya ng mahina. Umiling si Gloria. Hindi, yan ang punto. Karamihan ay hindi. Marami ang hindi napapansin at ang ilan ay pinipiling iwasan. Dumating si Evelyn na may dalang sariwang kape. Pansamantalang pinutol ang usapan, maingat na pinanood ni Manuel si Evelyn. Nagtataka kung narinig niya ang usapan, pero nanatiling profesional si Evelyn. Tinrato niya si Gloria ng pareho kahit na alam na niyang CEO ito, gaya ng dati. Nang mag-isa na silang muli, tumingin si Manuel sa paligid ng cabin pagkatapos kay Gloria. Kaya, pagsama mo sa akin, lahat ng ito, pasasalamat ba ito mo? Bahagi, sagot ni Gloria na may ngiti. Pero may higit pa rito, nagsisimula akong maging mausisa. Mausisa? Gayang ni Manuel. Tungkol saan? Tungkol sa iyo, Manuel Rodriguez, sabi niya, tinitingnan siya ng mabuti. Tungkol sa kung ang talento mo sa ilalim ng hood ng kotse ay maaaring magamit din sa ibang lugar. Napataas ang kilay niya. Hindi ko maintindihan. Biglang lumipat ng usapan si Gloria. Ano ang alam mo tungkol sa maintenance ng mga eroplano? Kumindat si Manuel. Hindi gaanong marami, sa totoo lang, mga pangunahing kaalaman lang, mga makina, cooling, fuel systems. Ibig sabihin combustion ay combustion. Pero mas komplikado ang mga eroplano. Hindi pa ako nakapagtrabaho sa isa. Pero matututo ka ba? Siyempre, sagot ni Manuel agad, bigyan mo lang ako ng tamang kagamitan at pagsasanay at matutunan ko. Dahan-dahang tumango si Gloria para bang nakumpirma niya ang hinala. Alam mo ba na karamihan ng maintenance ng mga eroplano sa mundo ay ginagawa lamang sa ilang piling lugar? Sa US, ilang bahagi ng Europa, Singapore at UAE. Iniling ni Manuel ang ulo. May katuturan, dun kasi nandun ang pera. Araw, tama, sabi ni Gloria, maliwanag ang mga mata sa paninindigan. Ngunit isang seryosong issue ito para sa mga umuunlad na rehiyon. Yumuko siya ng bahagya, kalmado ngunit may layuning boses. Ang mga bansa sa Afrika, ilang bahagi ng Timog Silangang Asya, Timog Amerika, lahat sila ay mabilis ang paglago sa paglalakbay sa himpapawid. Pero kapag kailangan ng maintenance ang kanilang mga eroplano, madalas kailangang ipadala ito ng libu-libong milya ang layo. Mahal ito, hindi epektibo. At dahil sa mabilis na paglaki ng aviation sa buong mundo, hindi ito sustainable. Dahan-dahan tumango si Manuel, sumusunod sa lohika ni Gloria. Hindi pa rin siya sigurado saan ito patungo, pero malinaw na hindi lamang para makipag-usap si Gloria. 3 taon na ang nakalipas nang sinimulan kong bumuo ng solusyon, patuloy niya. Isang sistema ng mga regional maintenance hub, mga modernong pasilidad na itinayo sa mga lugar na kulang sa serbisyo. Hindi lang sila magbibigay ng abot-kayang dekalidad na serbisyo, kundi magtuturo rin sa mga lokal na talento ng mga kasanayang kailangan para suportahan ang aviation. Matalinong negosyo yan, bungad ni Manuel. Oo, sabi ni Gloria, pero mas mahirap itong ilunsad kaysa sa inaasahan ko. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Alam mo ba kung bakit? Nag-isip si Manuel saglit. Siguro mga technical na hamon o red tape sa gobyerno. Umiling si Gloria. Pamumuno, sabi niya, matatag at hindi matinag. Hanapin ang tamang mga tao,
para patakbuhin ang mga sentrong ito, mga taong hindi lang nakakaintindi ng makina, kundi kayang magturo sa iba, magtanim ng tiwala at kumilos ng may katapatan. Muling tumingin siya kay Manuel, matatag at seryoso. Ang teknikal na kasanayan ay maaaring ituro, pero ang karakter, iyon ay mas mahirap hanapin. Biglang naunawaan ni Manuel ang totoong ibig niyang sabihin. Isang tahimik na pagkamulat ang dumaloy sa kanya, humihigpit sa dibdib. "Miss Flores, sinasabi mo ba?" Ibinilad niya ang kamay, mahinahong pinigilan si Manuel. "Hindi ko pa inaalok ang anuman," malumanay niyang sabi. "Ngayon, ibinabahagi ko lang ang isang hamon na pinagtatrabahuhan ko habang lumilipad tayo papuntang Chicago." Ngunit may iba pang sinasabi ang kanyang mga mata. Sila ay nag-aanalisa, nagbabalangkas, nag-iisip. Sa labas ng bintana, lumitaw na ang mga ilaw ng lungsod ng Chicago, mga kumpol ng ginto at pilak sa kadiliman. Nagsimulang bumaba ang eroplano at pakiramdam ni Manuel ay parang nahuhulog siya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inaasahan nang siya'y sumakay. Ilang oras lang ang nakalipas, nakaupo siya sa isang bangko na walang flight, walang kinabukasan. Iniisip kung pwede pa niyang tawagan ng garahe at magmakaawa na ibalik siya sa dati niyang trabaho. Ngayon, umiinom siya ng kape sa tabi ng CEO ng isang airline, isang taong malinaw na nag-iisip ng higit pa sa karaniwang usapan. "Malapit na tayong lumapag," sabi ni Gloria, muling tumingin sa bintana. "Sisiguraduhin ni Evelyn na makarating ka ng komportable sa iyong hotel." Nahihirapan si Manuel maghanap ng tamang mga salita. "Salamat sa lahat." Ito ay parang ginawang saglit ang kanyang mga kamay. "Hindi ko na alam ang sasabihin." Mabait ang ngiti ni Gloria. "Hindi pa tapos ang pag-uusap natin, Manuel Rodriguez. Pero ang mahahalagang desisyon ay nangangailangan ng pahinga at may interview ka bukas. Hindi ko hahayaang makaistorbo doon." Napangiti ng bahagya si Manuel. "Kahit na binanggit mo na may ibang alok kang ihahandog?" Kumikislap ang mga mata ni Gloria ng may kalikutan. "Kahit ganoon, mabuti naman na may mga option, hindi ba?" Kumuha siya ng business card mula sa kanyang bag. Iba ito sa lahat ng nakita ni Manuel, simple at elegante. Pangalan niya lang, ang logo ng Flores Airlines at isang numero ng telepono. Walang titulo, walang email, walang opisina. "Tawagan mo ang numerong ito bukas ng gabi pagkatapos ng interview mo," sabi niya. "Doon tayo muling mag-uusap." Maayos na lumapag ang eroplano, napakalamig na para maramdaman ni Manuel. Habang bumabiyahe sila papunta sa pribadong hangar, hindi maiwasan ni Manuel na magtaka, makakapasok pa kaya siya sa isang jet na ganito muli? Para bang narinig ni Gloria ang kanyang mga iniisip, malumanay niyang dagdag, "Minsan, nagbabago ang buhay sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ang tanong, handang-handa ba tayong sundan ito?" Naupo si Manuel nang mag-isa sa kanyang kwarto sa hotel, nakatingin sa nakaprint na job offer. Inialok siya ng Midwest Motors ng mas magandang proposisyon, $62,000 kada taon, buong benepisyo, 2 linggong bayad na bakasyon, at pagkakataong makapromote. Magandang alok, mas mabuting buhay kaysa dati. Isang HR representative ang tumawag, 1 oras na ang nakakaraan, sabik sa kanyang desisyon. Humiling si Manuel ng 24 na oras, isang hindi inaasahang sagot base sa tono nito. 6 na buwan lang ang nakalipas, agad sana siyang pumayag at pumirma. Ngunit ngayon, hindi niya maiwasang isipin si Gloria Flores. Eksaktong 7:00 ng gabi, dumating ang makintab na itim na town car para sunduin siya. Dinala siya nito sa isa sa pinakamataas na gusali sa Chicago, kung saan siya dinala sa isang pribadong dining room na nakaharap sa kumikislap na skyline. Ang lungsod ay tila walang hanggan sa ibaba, isang dagat ng mga ilaw sa ilalim ng madilim na langit.
Nakatayo si Gloria malapit sa bintana, ang kulay pilak ng buhok niya ay kumikislap sa mainit na liwanag na parang may aureola. Maganda, di ba? Sabi niya nang hindi tumitingin. Mula rito sa taas, makikita mo ang mga bagay na hindi mo napapansin sa lupa. Sumama si Manuel sa tabi niya sa salamin. Kamangha-mangha, sagot niya. Narinig ko ang tungkol sa interview mo, sabi ni Gloria. Lumingon sa kanya. Nag-alok na sila. Congratulations. Hindi siya nagulat na alam niya iyon. Salamat, ito ay matibay na oportunidad. Bahagyang iniling ni Gloria ang ulo. Ito ba talaga? Tanong niya. O mas mabuti lang kaysa sa dati mong meron? Mas malalim ang tinamaan ng tanong kaysa inaasahan niya. Hindi ba yun ang tawag sa progreso? Isang hakbang pataas mula sa dati. Minsan, sagot niya ng may ngiti, at minsan, binibigyan ka ng buhay ng elevator sa halip na hagdan. Ipinakita niya ang kandilang may liwanag sa mesa. Uupo tayo. Habang nagsisimula silang kumain, naging seryoso ang ekspresyon ni Gloria. May isang bagay akong hindi mo pa nasasabi, sabi niya. Mag-uumpisa na ang Flores Airlines ng isang global na inisyatiba. Ibinuka ni Gloria ang isang malaking mapa sa ibabaw ng mesa. Maingat niyang pinakinis ang mga gilid. Itinuro niya ang ilang bansa, Kenya, Brazil, Vietnam, Indonesia. Ito ang aming mga target na rehiyon, paliwanag niya. Mga pamilihan ng lumalaking aviation na may limitadong teknikal na suporta. Umusad ang kanyang daliri sa mga imahinaryong ruta ng eroplano na nag-uugnay sa mga kontinente. May lumalaking fleet sila, tumataas ang demand ng mga pasahero, pero halos walang lokal na infrastruktura para sa maintenance ng mga eroplano. Para sa Flores Airlines, tanong ni Manuel, sa umpisa, tumango siya. Ngunit ang pangmatagalang plano ay pagsilbihan ng maraming airline, hindi lang namin. Huminto siya saglit, nagliliwanag ang mga mata sa layunin. Ngunit hindi lang ito tungkol sa eroplano, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang mas malaking bagay. Parang, hiningi ni Manuel, Sustainable Aviation Ecosystems, sagot niya, maliwanag ang tinig sa sigla. Tinutukoy namin ang pagsasanay sa mga lokal na technician, paglikha ng dekalidad na trabaho, pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad. Tinutulungan ang mga bansa na suportahan ang kanilang sariling air traffic ng ligtas at epektibo. Umakyat si Manuel sa upuan, nilulo ng laki ng kanyang naririnig. Yun ay matapang. Kailangan yun, tugon ni Gloria. Ang aviation ang nag-uugnay sa mundo pero hindi pantay ang access. Kaya nating baguhin yon. Uminom siya ng tubig, pinabayaan ang mga salita na manatili. Sa wakas ay nagtanong si Manuel, at ano ang kinalaman ko rito? Yumuko si Gloria ng bahagya. Kailangan ko ng isang taong mangunguna sa aming technical training program. Isang taong natural na nakakaintindi ng makina, ngunit isa ring taong may pasensya, respeto at walang ego sa pagtuturo. Isang taong mapagkakatiwalaan ng iba. Naramdaman ni Manuel na humigpit ang dibdib, mabilis ang tibok ng puso. Pero kakaunti pa lang ang kilala mo sa akin. Alam ko na ang kailangan, sagot niya matatag. Nakita kitang isinusuko ang flight mo para sa isang hindi mo kilala. Pinanood ko kung paano ka nakipag-usap sa mga staff ng serbisyo na may kabaitan at dignidad. Matagal ka nang nagsisikap, tahimik, nang walang papuri, at hindi mo hinayaang maging mapait ang iyong puso. Iniabot niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Bumukas si Manuel nito. Nasa loob ang formal na alok, Flores Global Training Initiative. Napanganga siya sa sahod, 3 beses ng pangako ng Midwest Motors, buong benepisyo, allowance sa paglalakbay. Hindi ko naman alam ang tungkol sa eroplano, stammer ni Manuel. Kailangan ko ng seryosong pagsasanay. At makukuha mo ito, sagot ni Gloria na tumango. 6 na buwan sa aming pasilidad sa Seattle. Makikipagtulungan ka sa aming mga pinakamahusay na inhinyero.
kasama ang tirahan, covered ang paglipat, nasa kontrata lahat. Tahimik niyang pinagmamasdan ng mga pahina na pahiya. At pagkatapos nito, lilipat ka sa Nairobi upang buksan ang aming unang training hub, sabi ni Gloria. Magre-recruit ka ng mga apprentice, bubuin ang team, magdidisenyo ng programa. Tumango siya ng gulat. Gusto mo akong lumipat sa Kenya? Gusto kitang tulungan kaming bumuo ng isang bagay na pambihira, sabi niya ng simple. At yun pa lang ang simula. Susunod ang Timog Amerika at Timog Silangang Asya. Maglalakbay ka, mararanasan mo ang mga pagsubok, magkakaroon ng mga pagkabigo, pero ngumiti siya, kumikislap ang mga mata. Magbabago ka ng buhay kasama na ang sa sarili mo. Bumaba ang boses ni Manuel sa bulong. Bakit ako? Sigurado akong may karanasan kaysa sa akin. Maaaring matutunan ng karanasan, maaaring ituro ang kasanayan, pero ang integridad, umiling si Gloria. Ito ay likas. Hindi mo maaaring pekein, hindi mo maaaring pagsanayhan, nandyan lang o wala. Tumayo siya at lumapit muli sa bintana, tumitig sa mga ilaw ng lungsod. Ligtas ang trabaho mo sa Midwest Motors. Ayos ka doon. Magandang trabaho. Tiyak. Predictable. Lumingon siya sa kanya. Pero trabaho lang iyon, Manuel. Ang inaalok ko sa iyo ay layunin. Tumayo si Manuel at sumunod sa kanya sa bintana. Ang skyline ay walang katapusan, kumikislap na parang mga bituin. Parang imposible. Ganun talaga ang mga pinakamagandang bagay sa simula, malumanay niyang sabi. Tiningnan siya muli. Kahapon, tinulungan mo ang isang matandang babae na may mabibigat na bag. Ngayong gabi, hinihiling ko na tulungan mo naman kaming buhatin ang buong komunidad. Nilunok ni Manuel. Paano kung mabigo ako? Lumambot ang mukha ni Gloria. Paano kung hindi? At sa unang pagkakataon, nakita niya mga batang mekaniko na nag-aaral sa maliwanag na workshop sa Nairobi. Mga kasangkapang hawak sa kamay, kumpiyansa sa mga mata, nagtatayo ng kinabukasan mula sa loob. Huminga siya ng malalim, dumadaloy ang emosyon. Kailangan ko munang mag-isip, sabi niya. Siyempre, sagot ni Gloria, pero iniisip mo na siguro ito simula nang lumapag tayo. Iniabot niya ang panulat. Pirmahan mo ngayong gabi at sisimulan natin sa susunod na linggo. Kung hindi, ibabalik ka ng sasakyan sa hotel mo. Walang pressure, walang paghuhusga. Ang desisyon ay sayo. Lumayo siya, binibigyan siya ng espasyo. Tumingin si Manuel sa kontrata, tumingin sa panulat. Mas mabigat ito kaysa anumang wrench o socket na naitanim niya. Ang buong buhay niya ay ginugol sa maingat na mga hakbang, ligtas na galaw, hindi kailanman sumugal. Naalala niya ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya mag-ayos ng makina, ngunit hindi kailanman umalis sa bayan kung saan sila ipinanganak. At ngayon, narito siya, isang pirma ang layo sa muling pagsusulat ng lahat. Naalala ni Manuel Rodriguez ang lahat ng taon na ginugol niya sa pagtatrabaho sa iisang garahe na naipit sa paulit-ulit na gawain. Araw-araw, tila walang pagbabago. Unti-unti, ang mga pangarap na dati niyang hinangad ay naging maliit na lamang, halos nakalimutan na. Ngunit naalala niya si Gloria, nahihirapang buhatin ang kanyang mga bagahe habang nililipas siya ng mga tao nang hindi man lang tumitingin. Minsan, ang tamang landas ay yaong pinapabaya ang daanan ng karamihan. Huminga siya ng malalim at pinirmahan ang kanyang pangalan sa papel. At ang pirma na iyon ang nagmarka ng simula ng ganap na bagong yugto sa kanyang buhay. 1 taon at kalahati ang lumipas, natagpuan ni Manuel ang sarili sa observation deck ng bagong tayong Flores Aviation Training Center na matatagpuan sa labas ng Nairobi. Ang unang sikat ng araw ay naghahaba ng mga anino sa airfield, kung saan nakapila ang 3 eroplano naghihintay sa inspeksyon.
Mula sa malalawak na bintana, nakita ni Manuel ang kanyang koponan, 30 tekniko, lahat lokal na sinanay niya ng personal. Sila'y kumikilos ng may layunin at husay. Bawat gawain ay ginagawa ng maingat at tumpak. Nakagawa ka ng isang kahanga-hangang bagay dito, Ginoo Rodriguez, sabi ni Jamal Kamani, Ministro ng Transportasyon ng Kenya na nakatayo sa tabi niya. Mula sa isang ideya hanggang sa isang ganap na operatibong sentro sa loob ng hindi pa aabot sa 2 taon. Ngumiti si Manuel nang mapagkumbaba. Tumulong lang ako para maging totoo ang bisyon. Ang tunay na kredito ay sa koponan at kay Miss Flores. Sa sandaling iyon, tumango si Jamal patungo sa pintuan ng pasukan kung saan dumating ang isang pamilyar na town car. Kahit sa tagal ng panahon, nakaramdam pa rin si Manuel ng kaunting kaba. Ganun talaga si Gloria sa mga tao. Bumaba siya sa sasakyan na napakagaan ng kilos, nakasuot ng magaan na linen suit na angkop sa mainit na klima ng Nairobi. Ngayon ay 73 na siya, medyo mabagal na ang kilos kumpara noon. Ngunit ang matalim niyang mga mata ay puno pa rin ng talino at enerhiya, gaya noong araw na una silang nagkita. Minister Kamani, bati niya ng taos-puso habang nakikipagkamay. Salamat sa pagdalo. Paano ko naman ito palalampasin? Sagot nito. Nakapaglikha na ang sentrong ito ng mahigit 100 trabaho at marami pang inaasahan. At narinig ko na pumirma ka na ng unang kasunduan sa labas ng Flores Airlines, Ethiopian Airways, kinumpirma ni Gloria, darating ang kanilang mga eroplano sa susunod na linggo. Kahanga-hanga talaga, sabi ng ministro habang tinitingnan ang relo. Dapat ko nang makasama ang ibang mga bisita sa ibaba. Malapit nang magsimula ang seremonya. Pag-alis niya, ibinaling ni Gloria ang pansin kay Manuel. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang maayos na uniformeng may logo ng Flores, ang tahimik na kumpiyansa ng tindig, at ang bahagyang lagay ng kulay ng balat mula sa buwan ng paglabas sa ilalim ng araw ng Afrika. Tila karapat-dapat ka rito, sabi niya nang may ngiti. Napatawa si Manuel. Karamihan ng mga araw, ganoon ang pakiramdam ko. Mahirap pa ring paniwalaan kung gaano na talaga nagbago ang lahat. Tumingin si Gloria sa campus, mga makabagong hangar, mga silid-aralan, mga tirahan para sa mga trainee, at ang bagong pinalawak na runway para sa mas malalaking eroplano. Nagsisi ka ba, tanong niya, na tinanggihan mo ang mas ligtas na landas? Tumigil si Manuel at nag-isip gaya ng lagi niyang ginagawa sa mahahalagang tanong niya. Hindi, sagot niya ng tapat, pero nagtatanong pa rin ako kung bakit mo ako pinili. Kumikislap ang mga mata ni Gloria nang may tahimik na biro. Ang buong karera ko ay tungkol sa matatalinong panganib, Manuel, at isa ka sa pinakamagagaling na naging panganib. Lumapit ang isang aide para ipaalam na handa na ang seremonya ng dedikasyon. Habang papunta sila sa elevator, sandaling huminto si Gloria. May dala ko para sa iyo, sabi niya, hinihila ang maliit na kahon mula sa kanyang bag, isang munting alaala. Sa loob nito ay isang silver na keychain na hugis maliit na maleta, pang-alala sa isang bag na mas madaling buhatin kaysa sa mga nakasalubong natin, sabi niya na may kislap sa mata. Napatawa si Manuel na antig sa regalo. Siguro iyon ang pinakamahusay na bagay na natulungan ko kailanman. Bumaba sila sa ground floor kung saan naghihintay ang malaking tao, mga opisyal ng gobyerno, mga partner ng airline, ang unang pangkat ng mga nagtapos na tekniko at mga miyembro ng lokal na komunidad. Isang nakatakip na plake ang nakatayo sa pintuan ng hangar, handa ng ibunyag. Habang pumwesto sila malapit sa podium, napatingin si Manuel sa pintuan ng kanyang opisina sa gilid. Nakalagay ang kanyang pangalan sa frosted glass. Nakalatag ang mga plano sa mesa
at isang naka-frame na litrato niya kasama si Gloria kuha noong araw na natapos niya ang pagsasanay sa Seattle. Nagsimula ang ministro ng transportasyon sa kanyang talumpati, ipinapaliwanag ang papel ng sentro sa pagpapalago ng industriya ng aviation sa Kenya. Nakinig si Manuel, ngunit ang isip niya ay lumilipad pabalik. Sa sandaling iyon, sa bangko ng paliparan, nang siya ay nakatulog, naniniwala na nawasak ang kanyang kinabukasan. At ngayon, sabi ng ministro, iniimbitahan ko sina Miss Gloria Flores at Ginoong Manuel Rodriguez na ibunyag ang dedikasyon ng plake para sa natatanging pasilidad na ito. Sabay nilang hinila ang tali, inalis ang makintab na bronze na plake na may nakasulat, Flores Aviation Training Center, Nairobi, kung saan ang kabutihan ay lumilikha ng oportunidad. Ipinilit ni Gloria ang parira lang iyon, pinili ito sa halip na mga suhestyon mula sa kanyang marketing team. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad sila sa gitna ng mga tao na bumabati at nagbibigay ng mga magagandang salita, mahinahong hinawakan ni Gloria ang braso ni Manuel. Alam mo ba kung ano ang pinakakapagpapasaya sa akin? Tanong niya ng malumanay. Ang mga programa sa pagsasanay, ang mga kontrata, ang pagsabak sa silangang Aprika? Hulaan niya. Umiling siya. Na kaya ko pang makita ang tunay na karakter ng isang tao. Nalampasan mo ang inaasahan, Manuel, sabi ni Gloria. Ang susunod na pasilidad sa Sao Paulo, sa iyo ang pamumuno kung interesado ka. Isang malakas na alon ng pasasalamat ang dumaloy kay Manuel na hindi niya inaasahan dahil sa tindi nito. Ikinararangal ko po, sagot niya ng may taos-pusong tinig. Mamaya ng hapon, habang naghahanda ng umalis si Gloria, huminto siya sa tabi ng kanyang sasakyan para sa huling sulyap. Pinagmamasdan niya ang training center, ang matitinik na uniforme ng mga batang Kenyan na tekniko, ang mga makabagong hangar na kumikislap sa sikat ng araw, at si Manuel na nakatayo ng buong pagmamalaki sa gitna nila. Pagkatapos na parang kausap ang sarili kaysa iba, sabi niya, madalas ang pinakamaliit na kilos ang nagpapakita kung sino talaga ang isang tao. Hindi mo alam kung sino ang nakatingin o kung gaano kalaki ang maitutulong ng isang simpleng gawa ng kabutihan. Tumango si Manuel, malalim ang pagkakagalak, naalala niya ang lahat ng buhay na konektado ngayon sa kanya, ang mga tekniko at kanilang mga pamilya, ang mga komunidad na suportado ng mas ligtas at maaasahang aviation, at ang mga biyahero na hindi kailanman maririnig ang kanyang pangalan, ngunit makikinabang sa kanyang gawa. Ligtas na biyahe, Gloria, sabi niya habang siya'y sumasakay sa sasakyan. Kita tayo sa 3 buwan, evaluation sa Vietnam, dagdag niya. Hinding-hindi ko papalampasin, sagot nito ng may mainit ng ngiti. Habang umaalis na ang sasakyan, ibinaba niya ang bintana ng huli. O Manuel, tawag niya, salamat sa pagtulong sa aking mga bag noong araw. Tahimik na tumayo si Manuel habang lumalayo ang kanyang sasakyan, may ngiti sa mukha. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang sentro, na may mas malalim na layunin kaysa dati. Sa isang paliparan, may isang tao ngayong pinipili kung magmamadali o maglaan ng sandali para tumulong. Sana ay piliin nila ang parehong desisyon na pinili niya noon. Dahil minsan, ang mamiss na flight ang nagdadala sa iyo sa pinakamahalagang pagkakataon ng iyong buhay. Ilang buwan ang lumipas, nakaupo muli si Manuel sa likod ng isang marangyang town car. Ngayon, dinadala siya sa elegante at mataong Gold Coast na bahagi ng Chicago. Huminto sila sa harap ng isang tahimik, walang palatandaan na gusali. Walang kumikislap na ilaw, iisang makintab na brass na numero lang sa pinto. Sa loob, mahinahon at mahina ang ilaw. Pinangunahan siya ng Maitre D sa isang malumanay na ilaw na kainan patungo sa isang pribadong sulok sa likuran.
Nandoon si Gloria Flores, nagre-review ng mga dokumento gamit ang isang makabagong tablet sa isang bilugang mesa. Nakasuot siya ng madilim na navy suit, mahigpit ang pagkakaayos, nagpapakita ng tahimik at matatag na kapangyarihan. Ang kanyang pilak na buhok ay maayos na nakapin sa isang eleganteng estilo. Tumungo siya ng bahagya nang lumapit si Manuel. Mabilis siyang sinuri ng matalim na asul na mga mata bago ngumiti ng mainit. "Manuel, eksaktong oras," bati niya. Inayos ni Manuel ang kanyang blazer, medyo nahihiya. Ito pa rin ang parehong blazer na binili niya taon na ang nakakaraan para sa kasal ng pinsan niya at iyon pa rin lang ang mayroon siya. "Miss Flores," bati niya. "Gloria na lang, pakiusap," mahinahong sagot nito. Tila nalampasan na natin ang mga formalidad. Ipinahiwatig niyang maupo si Manuel. "Wine! Tubig na lang muna, salamat," sagot ni Manuel.